Dahil mo pagpinto mag-usap, alas ito ng scripture reading. Dali makita sa mga Salmo 16:11, no? Ito mabasa sa Bible ng Kapila. Sa 11, itudluan mo ako sa dalan paing sa kinabuhi. Sige po. Pangayon ang gidaan sa institution reading kahilan na ang kanisan. Ako masahaw no, tudluan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. O ang imong presensya nagahatag ka na kung tumang kalipay o dalang katagbawan hangtod sa kahiguran. Palihan kong maglingkod. Salamat sa kung siya ginawa mo na. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Kumusta man naman pag-usa? Thank you, Lord. Kumusta man ato ang tibok simana? Amen. Sa ito ang panginabuhian, sa itong trabaho, sa itong negosyo. Ang Ginoo, nagauban ba? Amen. Kumusta man ang iyong pagpangalagad sa Ginoo? Ingang katapat, kumusta ang iyong pagpangalagad sa Ginoo? Hallelujah. Amen. Malipayon ba ang matagusa sa pagsulong sa ating Diyos? Amen. Kahit ang mga kanya-kanyang giagian. Amen. Pero ang pinaka-importante ang matagusa mo din ang ubong Diyos. Hallelujah. Amen. Akong ganyan, matagusa sa pagtindong, ang porta sa itong prayer. Lord, dengan salamat o Diyos, karong kabuntagon. Lord, salamat o Diyos sa mong presensya na yung ibati. Nasayod kami o Diyos sa mong presensya na ang umang kalipay na o Diyos ang katagbawan. Mao nga labaw sa tanan o Diyos, ikaw din ang amuang gikinuhan. Labaw sa tanan o Diyos, ikaw din ang amuang gikinuhan. Busa karong kabuntagon o Diyos, ikaw makikistorya ka namo. Tulungan kami o Diyos imong ulong. Aron nga makinabuhi kami din sa yuta o Diyos nga mahinot ka sa among kinabuhi. Lord, salamat o Diyos mong pulong Lord God na magbago o Diyos sa among kinabuhi. O Lord, salamat Lord God, ikaw mag-auban ka na mo Lord God in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Tugihan niyo matagusa sa paglingkod. Thank you Lord. Amen. It's my excited no? Sa pagpanunaw sa pulong sa Diyos. So this morning, mag-isgot tayo about experiencing the presence of God. Amen. So what does it mean to be in the presence of God? Nga nung ikinahanglan magyud nato ang presensya sa Diyos sa atong kinabuhi. Karagminaw maninuon. Matod pa sa Genesis, sa chapter 1 and 2, si Adan o si Eva, aduna sila'y suod na panag-uban sa presensya sa Diyos sa wala pang pagkapukan. Aduna sila'y suod kay nga relasyon. Aduna sila'y suod kay nga fellowship. Sama sa amahan o sa iyang mga anak. Amen? Matod pa din sa Genesis 1:28. O ipanalangin sila sa Diyos na nangingon, panganak ka mong daghan o gumpa kalibutan sa inyong mga liwat o tumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda o sa mga langgam o sa tanang ihalas na mananap. Sa ato pagtagaan ka ng katungod o magbuot sa tanang mga binuhat sa Diyos. Sa 29, sa Genesis 1, unya ninyo ng Diyos, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanong nga may binhi o ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Sa ato pa ang Diyos, wala magkulang sa pagpanalangin nila. Amen? Siguro, kaniadto, adili kay siguro kaniadto nindot yung kay nalang kinabuhi.
Dili na kinahanglan na maghagok sila. Wala na siguro sila nag-isot. Dali, wala ka na ito, wala sakit. O wala pa kamatayon tungod sa sala. So, wala na sa ilaing buhaton, kundi mo na lang ang pag-enjoy sa tanang butang na gibuhat sa Diyos. Amen? Pero sa niya, ang isumpak sila sa pulong sa Ginoo, iingnan sila na ayaw pauna ang bunga sa kahoy na naghatag kay balong, pero ilagyan kaon ang maong bunga. O lagi, inuod nga naminaw sila sa pulong sa Diyos, pero ang ilang isunod, mauman po ang limbong sila. Hello? Mao nga, karong kapuntagon, ayaw tugutin at igok lang kamong maminaw sa pulong sa Diyos. Kinahanglan ato ganit kining tumano. Mao nang giingon din sa Santiago 1:22. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Diyos. Hinoon? Hinoon? Tumanan ninyo kini. Nababili? Nan, amen. Thank you, Lord. So, sa panahon nga ang sala nakasulod kang Adan o kang Iba, nakakato na silang matago. Dili sila kaya matubang sa Diyos. Kaya din makasala ka sa Ginoo, maulaw ka matubang sa Ginoo. Kaya din makasala ka, maulaw ka usay ng sumba. Ano man na? Diri sa Genesis 3, sa pagsalok na sa adlaw, nadungog nila ang Ginoong Diyos na naglakaw sa tanaman, busa mitago sila sa kahuyan. Sa verse 9, apan ang lalaki tawag sa Ginoong Diyos, kain ka ba? Ang lalaki nito ba? Nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman, ug abot akong kahadlok, ug mitago ako kay hubo man ato. Nanong gibati man niya og kahadlok? Tungod sa sala nga iyang nahimog batok sa Diyos. O mitagok siya. Paminaw mo, nakipangutan. Sa nga wala pa sila makasala. Mitagok ba sila kay tungod sila hubo? Wala. Atong basahon. Genesis 2:25. Silang duha pulos hubo, apan wala sila maulaw. Sa ato pa, ilan na lang dahil itong rason nga nanago sila kay tungod sila hubo. Pero ang tinuod, nitago sila kay ilang kitabunan, ilang sala, gilit ang ilang pagkahubo. Kanadi nga ito ang sanina, kanong sudog karon, nagpamatuod na ang kita mga makapasama. Pero bisan pa nga natay ginatago-taguan ng mga sala. Kana bitong mga bukan atong gibuhat sa tago. Ang bisan ang atong asawa, bisan atong bana, wala ko sayot. Sala yan. Nga nung maghimo mong kita ang butangan, nga nung mutago, mamanang kita. Hello? Pero bisan pag-imo ng gitagok-taguan, sultiran ka sa Tinod, ang Diyos na sayo din. Mao nga wala na tayo laking buhatong kundi mangayo na lang yung tagpasaylo, biyaan na ito ang sala, ang budala na ito, kung sa kalaglagan nga ito sa impyerno. Lucas 12:2. Bisan kung sa kitabunan, madayag. O ang tanang tinaguan, mabutyan. Mao bitaw na maayo na lang yung nato mutapon sa atong sala. Maski nasakpan ang tabayon gyapon tagli mangguto ako. Naidol ka tao nga mang-away, nga halos na lang ka magpatay, pagutanan ng isa, ikaw, kinsa may nakasala, di ba may nutsak siya? Pangatanan na po itong isa, di ba? Kinsa may nakasala, di ba may na po ito siya nga siya? Wala sila yung mga sala, pero nag-away. Buot pa sa buot, grabe makatabon sa ilang sala. Na ako'y igsoon, na among i-adapt, nangandoy siya na makadrive siya o sakyanan. Si Papa ni Juan, si John Asis, ang mutudlo niya sa pag-drive. So when siya nagpaapon kay John Asis, nagpaandar naman siya, natintal na yung kayo siya, kaya nagpaandar naman siya. Pero ingon sa Papa nga, kaabot na to siya, kaya magtudlo. So karon siguro si Brother
Virgin Assist, nagpadulong pa, pero siya kinanghinang naman tayo, ya ko papa naman po bisita, iya naman giatras. Kusog bitaw na nga pagka-atras, gawa siya kabaloon sa iba. Break bawat sigarito. Nabangga siya sa sakyanan sa bibisita sa kong papa na Ford. Dagami nga nakakita. Si RJ, ako, nato si Carl, ako ka sila taloy, nakakita pa siguro ato. So ang mga pong yatoy kung mag-iinanti ka nga paabo, pagkaroon ako sa likod, talawa, nalumping. Ngayon din siya nga, dilit manggod na ako ang lumping, katuya, manggod tanawa, nadamay ang walay labot. Bisa kung nakita na, hindi po tutulog. Kaban mo, ang katungan ng kusog kayo mutabon sa iyang salam, usap ang kusog kayo mutanaw sa salam sa upang tao. Dili nga lang mga yung pasaylo. Pasaylo ang kayo ko kaya nakasalat ko. Nasimpiat niyo po pasaylo ano ko. Mabasa pa ninyo sa akong gibasa ganina. Sa diha nga nakasala si Adan o si Iba na nga, iba sila pasaylo sa inyo. Rason, daghan. Nadungog ko ang mapaglakaw sa tanaman. Pero nitago ko kay humuman po. Genesis 11, ito ko masahon. Kisa'y nagsulti kanimo nga hubog ka. Nagutan na ang Diyos. Mitaon ka pa sa bunga sa kahoy nga dili ko kanimo. Sa 12, ang lalaki nito ba, ang babae ni dihatag mo kanako. Mo'y naghatag ka na sa bunga sa mga kahoy. Kung pitaon ako niini. Kulang na lang. May mungkun ng kasalagot. Katong babae ni dihatag na ako. Mo'y naghatag na ako sa bunga mo akong ikaon. Daghan kay rason. Anak biyata. Anak ba mo? Yung anak mo ng tao. Daghan kay mga rason. Dili na lang mo paubos sa iyang kaugalingon. Usay man yung pagod, wala ko musita kay sikuan ng what? Sikuan ba? Ano matabunan niya sa laman? Manunod siya sa unang tao. Ang sikuan ni mong hatag manggol mo na nagdala akong pagkaon. Hubo manggol ko mo ni tago ko. Amo daw hubo, di ka mo tago. Nagagason, pero ang tinood, nagbuhat siya sa langaw, wala kahibutan sa Diyos. Amen? Tungod sa sala, ang tao nahilayo sa presensya sa Diyos. Genesis 3:23. Busa, gingilan sa Ginoong Diyos ang tao gikan sa tanaman sa Eden. Gingilan. Gipahawa. Gipalayas gikan sa Garden of Eden. Di na ang presensya sa Diyos. Sin separates us from God. Amen? O gipaugmat sa yuta nga iyang gikanan. Dito nagsugod ang tao kinahanglan nga maghago aron mabuhi. Amen? Sa Genesis 3:19, Genesis 3:19, magpatulog ka sa imong singot o maghago pag-ayo una pa muhatag kanimong abot ang yuta. Hangtod mo balik ka sa yuta nga imong gigikanan. Sa ato pa sa una nga wala pa ang sala, paminaw mo, ang yuta muhatag yun na siya abot bisan og dili ka maghago. Pero sa diha nga isumpak sila sa pulong sa Dios, dili na mo hatag ang abot ng yuta kung dili ka maghago, dili ka magpasingon. Hangtod ang tao mamatay o mubalik para sa yuta. Hindi mo kagikat sa yuta o sa yuta ka bupaon. Ang ilang maayong relasyon sa Diyos tuwan. Ang higpit nga kalipay nga iyang enjoy kani adto gikan sa Diyos tuwan. Kaya ang presensya sa Ginoo biya man gikan. Mao na suntian ka mo sa Tinod, dili garantiya nga daghang kag salibet. Malipayon ka na. Dili garantiya og daghang ka mga butanga malipayon ka na. Ang garantiya kung na-presensya sa Diyos mo kinabit, malipayon ka. Na ako'y sa una, wala pa kayo kasabot sa pagpangalagad sa Ginoo, nag-idol ko, kanadto. Naiusap ka, ganahan kayo na ko nga mag-aawit. Nga, ako sa video ko, hindi man ko mukanta kayo, nasabi, magko sa mong tiyong.
Sayot mo ko sa tingog nga pati ako di maguganahan. Kung sa pagkaanan ka mo. So ang atong style, mag-live to live, ganaan kay kuha niya. Vocalista niya siya sa LinkedIn po. Nagpalit siya og balay, nag-swimming pool, hindi kayo balay. Na worth of $2.5 million. Ito mo i-convert sa pesos ko, or na sa 146 million pesos. 146 million. 6 million anak, mabuhat na, makabuhat na tagbalay na ba ganin doon, na pinigusyo. Siya balay lang na, yung ipalit. Pero less than 2 months sa pagpalit niya sa balay, kapitay. Nagipog. Nagpamatuod ka na, bisan pa sa iyang pagkailado sa music industry, bisan pa siya mga salapi, wala makahatag sa kalipay na iyang ipalitan. Kaya nga naman ang tinod na kalipay na alang sa Diyos. Ecclesiastes 1:7. Ecclesiastes 1:7. Kitang tanang mubasa. Ang tanang suba, nagadagagay nga to sa dagat. Apan wala kayapon kini mapuno. Mubalik ang tubig nga to sa tinubdan sa mga suba, o munugay na usap kini nga to sa dagat. Sugat pa kani adto, ang suba nag-awas na padulong nga to sa dagat. Sugat pa kani adto nga wala ta mataw daghan kay mga suba nga magsigig awas. Paingon sa dagat. Apan wala gyapon kini makapuno. Apan wala gyapon kini makatago sa yuta. Wala gyapon makatago sa bukid. Sugat pa kani adto ang kalibutan nagtanyag na sa atong mga maayong mga butang katingaw sa atong kinabuhi. Pero bisan pa nga nakabatuta sa tanang mga butang gagikan sa kalibutan, wala gyapon ko di makapuno o wala gyapon kini makatagaw sa atong kinabuhi. Hello. Sa verse 8 sa Ecclesiastes 1, ang tanang butang makahatag o kalay. Kalay na dili matukid sa mga pulong, dili matagpaw pagtanaw ang atong mata, o matagpaw pamati ang atong dalugan. Amen. Ang tanang butang makahatag lamang o kalay. Kapinain mo tinguha, muhatag ya po sa kalay. Amen. Sa pagpaabot pala na ko sa butang, nadugay kay maabot, malayo na ka. Pero ang ingon diri sa atong gibasa, bisan pag imo nang madawat ang butang nga imo hindi tinguhan. Maabot ang panahon, makapamalandong ka. Kaya maabot ang panahon na malaayan ka sa butang, mapunan ka sa butang, umabot ang panahon gusto na pagkagpat ang butang. Tinuod o tinuod kaya. Mo nang gingon kalaay nga dili matukid sa pulong. Kalaay nga dili nato musabtan. Naa naman mo unta gudi mga butang ani kani ato ako mang lang di pangalan pero naa naman mo pero wala naman yun makatag ng kalipay. Dili matagpo atong mga mata sa atong makita. Dili matagpo atong dalungan sa atong madungog. Kalibutan kanunay na nagtanyag ang mga bagong butang aron ato siyang tinuhaon kaysa pagtinguha sa mga butang iya sa Diyos. Amen? Mabito ng sakyanan, every year nag-upgrade na. Nagatanyag yun na ang bagong mga butang aron malingaw kay ta sa pagtinguha sa mga butang iya sa kalibutan. Pero wala na ta malinguha sa mga butang iya sa Diyos. Ang scripture na mo, ang tanang suba nagatagay ganyan to sa dagat apan wala na pagpili. Makapuno. You can be rich but without God, what do you have? You have nothing. Ayaw ibutang ang imong kalipay ngadto sa mga butang nga mapalitan og salapi nga walay kasiguruhan. Ibutang ang imong kalipay ngadto sa pagpandagat sa tungkulin ni Diyos atong pagpakan ng Ginoo. 1 John 2:17. Ang kalibutan o ang tanan nga anaa niini nga gikaibdan sa mga tao mga hanaw. Apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios magpabiling buhi hangtod sa kahanturan.
and God will take care of the rest. Hallelujah. Pero kung imo yung unahon ang gusto sa imong unod, kabalo na taon sa gusto sa atong unod, masalapit man, kahilayan, mga tauhanong kailipon, tauhanong kadungganan. Amen? You are going to be deceived. Basin kung yan malimbungan ka, daghan bitaw Sunday, tagsara niya ang transaksyon, tagsara niya ang outing. Pero ang pagpunta na, what if hindi na ka makaabot sa sunod-sunod? Wala ta masagot sa itong kinabuhi. Dili na ito, hawak atong kinabuhi. What if wala maabot sunod-sunod, bubalik ng Ginoo? Nga, makaplagan ta nga naghimot ka sa mabutang wala gikahimutan si Diyos. Pero bisan pag atong paundayanan ang hilig sa atong unod, atong pagustuhan ang unod ng mga pagbati, dili gihapon kana makatagbaw sa atong kinabuhi. Amen? Ang Diyos ang nagbuhat sa tao. Aduna siya gibuhat sa atong kinabuhi nga siya lang ang makapuno. Aduna siya gibuhat sa atong kinabuhi nga siya lang ang makatagbaw. Amen? Kinsa man diri ang gusto og katagbawan ug higit nga kalipagikan sa Dios. Ayaw pa itaas sa mga butang na nasa kanya. Amen? Do you know my Jesus? Do you really know the Lord Jesus Christ personally in your life? Who is Jesus to you? Kung siya ang imong Diyos, hari, mangluluwas sa imong kinabuhi, mahimong o dili ka masunod sa iyang pulong. Amen? Dili sa yun ang pagsunod sa Diyos. Adunay mga alampuson. Hello? Adunay pagpaubos. Adunay pagpailog, dili ba yan namin? Pero adunay higpit ka kalipay gikan sa Diyos. Amen? John 14:8 sa NIV, Philip said, Lord, show us the Father and that will be enough for us. Ingon si Philip, Ginoo, ipakita ka na ako ang amahan o mawara ka na ang among gikinahanglan. If that is all you have all you need. Kung kauban mo ang Diyos sa iyong kinabuhi, naanan mo ang tanan mo gikinahanglan. Kung naanan mo ang tanan mo gikinahanglan, ang sa pamay mong gipangita, nga napasalaman din yung opisina. Nabilit ka na makapangalagad sa iyo. In the presence of God, there is fullness of joy. There is always joy in the house of the Lord. Amen? Ang tinuod kalipay naa sa pagpangalagad sa Ginoo. Salmo 16:11. Gitutulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Ang imong presensya naghatag ka na akong tumang kalipay inang katapat. Ang presensya sa Diyos naghatag na akong tumang kalipay. Huwag nagdala katagbawan hangtod sa kangturan. Thank you, Lord. Kabalo mo, church, gitutulan kita sa amahan nga itong sa dalan sa kinabuhi. Iya kitang gigiyahan ng itong ang Ginoong Jesucristo nga maaw ang atong kinabuhi. Amen? Sa John 6:44, dito sa 43, sa John 6:43, si Jesus dito ba, ayaw ka mo pagpagulbol. Kinsa may nagpagulbol sa pagsunod ninyo kang Ginoong Jesucristo. Itaasa ka mo. Ayaw mo pagpagulbol. Sa 44, walay makaari ka nako, gawas kung ang akong amahan, padala ka nako, mo paduol kaniya, ngari ka nako. O banhawon ko siya sa katapusang adlaw. So ang atong amahan, mo'y nagdiyan nato, umato, magigihusa kang Ginoong Jesucristo. O kung abot ang katapusan, siya ang mubanhaw ka nato. Amen? Sa ato paghigihusa kang Ginoong Jesucristo, nabati nato pagbalik ang iyang presensya, nagdala ka nato, naghatag ka nato sa tunang kalipay o katabawan sa walay katapusan. Hallelujah. Plagpakan nato ang Ginoo. So ang iyang presensya mo atong gikinahanglan.
Amen? So bantayan na nato ang atong hunahuna o atong mga tinguha tungkol sa mga butang na natin sa kalibutan nga usahay mo dala pa nato, usahay maluya pa ka sa atong pagsunod sa Diyos. Hello? Bantayan nato ang inong sa kawan. Sa Salmo 73:26, mo siya ang pulong ni Asap. Ningon siya diri, ang ako sa labutan o lawas maluya. Yung paniasap. Grabe taong naaka sa Ginoo, pero yung hunahuna na kanunay sa kailibgon sa mga butang sa kalibutan. Tapos mo pa yung nakita na ang mga butang na nito kayo i-enjoy sa mga tao na wala mga lagad sa Diyos. Ikaw na nangalagad mo kayo ka, ako na ninuod nag-antos siya. Mga doon, pero nagsadya. Muna ang mga tao na nangalagad sa Diyos, pero bahandi ang tuyo, hindi ang pagsunod sa Diyos. Ako masahon, dirita pasugod na lang sa Salmo 73, dirita magsugod sa verse 1. Salmo 73:1. Ang Diyos maayo gayon sa Israel. Kanila nga po tayo ang kasing-kasing. Sa verse 2. Apan ako hapit na kawali sa pagsalim. Hapit na gayon, mawalang ako pa to. Yan hapit naman mawala. Sa verse 3. Kay nasinaman ako sa mga mapahitason sa pagkakita nako nga ang mga daotan na dato. Imbes na imos lang dalaon sa Ginoo. Naibog naman yun kasi ang kinabuhi. Nasina siya kaya ang mga daotan na nahimong dato. Sa verse 4, Salmo 73, wala sila mag-anto sa kasakitan, di ko umayo sila lawas. Grabe si Asap. Muna yung mga nakita sa mga tao na wala ng mga lagad sa Diyos. Ang ahal. Ako, mga lagad na pahit. Awa na niyang hingon sa verse 14, dito sa verse 14, sa Salmo 73. Gipaantos mo ako, O Diyos! Sa timong adlaw, o gislutan mo ako, matag-untag. Grabe no? Ako nangalagad, nag-antos sila, nagbuha mong daotan ng dato. Noon sana ni. Sa verse 17, Salmo 73, sa 17, mao nga miadto ako sa imong templo, O Diyos. Unya, nasabtan na rin ako kung unsay nahitabo sa mga daotan. Iyang nasabtan na mga daotan nagsadya, bubo lang nga panahon din sa yuta. Pero nag-anto sa tibo sa walay katapusan. Iyang nasabtan na ang tao na nangalagad sa Diyos, nag-anto sa bubo lang ang panahon din sa yuta. Pero nagsadya sa langit kauban ang sa walay katapusan. Palagpakan na itong Ginoo. Mga kinahanglan, uno-unta sa Diyos. Kaya kung magsige kang tanaw sa kalibutanon, naghagang pangutana. O budol ka sa Ginoo, pasabto ka sa kamaturan. Verse 18, sa Salmo 73, imo kayo sila ibutang sa damno ng mga dapit o itugyan mo sila sa himpit na galaglagan. Kalit silang mga laglag, upunangat kanila ang makalilisan ng katapusan. Sa Gipadayag 2015, ato sa Gipadayag 2015, ang tanang tao na walay ngalan diha sa libro sa kinabi itambog na to sa linaw na kalayo. Mao na ko gingon ninyo, ayaw mo kaibog sa mga tao na nagsadya sa kahilayan nga sa kalibutan. Gusto na ko na matag-usan nato mag-enjoy sa presensya sa Diyos. Palapakan na to, no? Thank you, Lord. Sa verse 25 sa Salmo 73, kinsa pa man sabigan mo diya sa langit kung dili ikaw, o wala may laing tinguhaon ko dinhi sa yuta, gawas kanino. Pagkabaloy niya sa kamatuoran, bisan na naapa din siya sa yuta na napuno sa tentasyon, napuno sa kailibgon sa mga butang na iya sa kalibutan, paminaw mo, bisan pa nga nag-anto siya kaya nagtanaw siya sa mga tao, pero kay tungod na kabalo siya sa kamatuoran, iya nang ipangandoy ang Diyos sa iyang kinabuhi. Wala na siya lang itinguha kung dili ang Diyos lang. Amen. Amen. Sa 26, sa Salmo 73, ang akong salabutan ug lawas manuya. Apan ikaw, O Diyos, mong akong kaligon,
kinahanglan ko. Grabe. Ang iyang una o iyang lawas na luya. Ato bang sabtan? Dili ka maluya ang daghan kayong ginahuna. Daghan ba mo ginahuna? Wala mo ginahuna. Ang mga tao daghan kay nang ginahuna. Kung saan pagsulbad siya problema, daghang pagtao mo doon, magsige paghisyo ng problema, imo na po ng hunahunahon. Libo kayo tao. Dili ko nung gusto kong problema, pero sige, gusto kong problema. Mura na mo na nang dito kung gusto mangutang, pero siya pinakadakong utang. Dili ba gusto utang? Hello? Sa may mga ipag-unahuna dira. Ayaw mo pagpasagad sa mga unahuna. Amen? Dagat kita unahuna. Basing asa mo abot. Pati ng mga kanang dilit matagad. Mag-unahuna nga wala ka kong itagad. Unahuna ka, buwalas ko dito na ko sa tagdon. Basing asa na rin mga unahuna ka abot. Muna kinahanglan niya kung unahuna ka itong mga tinguhang kalipyuhan. Bilang mo. Kasagaran sa atong mga problema na gikan sa sayop na tinguhan. Daghan kay kagusto sa kalibutan, pero di man din makatagbaw sa tugalan. Mao na nga atong hunahuna basing asa man maabot sa tighana, tapos ang perform sa hunahuna mao lawas mo magdungan din na sila kaluya. Ang akong salabutan ug gawas maluya apan ikaw o Dios mao akong kalikon. Pero bisan pa maluya ta, pero kumudamot ta sa Ginoo. Ang atong pagtuo, Ginoo niya ng likon. Ayaw damop sa mong silingan, nga wala magkailan sa Ginoo. Ayaw damop sa mga butang sa kalibutan, kinahanglan mo damop ta sa Diyos, kaya siya ang maghatag ka natong pusok, aron makalahutay ta sa itong pagkalagad niya. Amen? Thank you, Lord. Apan ikaw, Diyos, mao akong kalikon, ikaw lamang ang akong, ang gikinahanglan ko. Thank you, Lord. Inyong katapat, ang Diyos lang ang atong kinahanglan. Thank you, Lord. Amen. Sa verse 27, sa Salmo 73, kay katong ubiya kanino. Sa ato pa, naana sa Diyos, tapos, ubiya. Nag-enjoy na sa panalangin. Nag-enjoy na sa klasya. Pero ang buot na ng ubiya. Kana, naibong yun sa mga butang sa kayo. Nilumlum na po kung balik sa sala. O kung sa inyo diri, katong mubiyak kanimo, mamatay kayo, o blaglagan mo sila, nga wala, magmatinunanon kanimo. Grabe, ang tao nga wala, nagmatinumanon sa Diyos, mga tao nga nagbiya sila pagpangalagad sa Ginoo, mamatay, o blaglagon, nga sa inferno nga mag-anto sila sa walay katapusan. Sa verse 28, apan ala kanako maayo gani kaayo nga ako tuon kanimo o Dios. Diha kanimo o Ginoong Dios, layo ako sa kadautan. Isanyaw ko ang tanan nimong nabuhat. Isanyaw ko ang tanan nimong nabuhat. Kapay nabuhat ang Dios sa inyong kinabuhi? Isanyaw. Hello. Pinaagi lang kang Ginoong Hesukristo na mabalik ang relasyon sa tao o sa Diyos Ama. Kinahanglan natong isang yaw ang hitungod kang Ginoong Hesukristo. Ato ba nasabtan? Amen! Amen? Hebrew 9:28, gihalat usab si Kristo sa makausa aron pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tao. Ang unang pag-anhin ni Ginoong Hesukristo aron sa paghalat sa kaugat ingon ngadto sa krus, aron sa pagwagtang sa sala sa tanang mga tao. O ang tanan nga mituo kaniya mahimong matarong at tubangan sa Dios. Amen? Mupakita siya sa ikaduhang higayon, dili tungod sa sala kung dili sa pagluwas kanila nga nagulat kaniya. Muadili si Ginoong Hesukristo sa ikaduhang higayon. Pero dili aron ilansan siya pag-usab, kundi aron sa pagkuha ng itong mga tao na nagpabilin o nilahutay silang pagsunod sa Diyos aron makaubat sila sa iyang gingharian sa walay katapusan. Thank you, Lord. Amen? We will come as a
not to do with sin, not to offer himself for sin, but to bring us to fullness of salvation. Aron iya kitang luwason. Sa mga tao nga wala nito, wala makinabuhi sa pulong sa Diyos, mga laglag sa impyerno, nga naang mga paghilak, mga pagsyakit, mga pag-antos, mga pagmahay, nga hanggang na yun sa kahunturan. Karon na atong higayon, nga napatadir sa yuta, mga lagad dito sa Ginoo, dili ta magpapugong sa itong mga problema. Dili ta magpapugong sa itong mga alatuson. Kaya grabe ang impyerno. Kinanglan na makauban din na ito ang Ginoo hangtod sa kahunturan. Amen? Kung matod pa sa scripture, ilisdan ang ato ang lawas. Gikan sa lawas na huyang o adunay kamatayon. Ngadto sa mahimayaong lawas nga gisaad sa Dios nga mao ang kinabuhi ng katapusan. Amen. Kaya atong pinag-anan mao ang langit. Thank you, Lord. Kung nagmalipayong taas ang presensya nga naata din sa iyong taon sa pagkakukuha na kanya kung makauban sa langit nga mao atong pinag-anan. Amen. Hallelujah. Filipos 3:20. Apan ang atong puloy-anan atuwa sa langit. Nga magkapapad ang atong puloy-anan mao ang langit. Amen. Pero mitras nga napata diri sa yuta ang kinabuhi nata. Ingon nga mga taga-langit. Amen. Hallelujah. Aron sa pag-abot sa panahon nga matapos na nato matubang sa Dios, wala gyud magmahal. Amen. Mao na nga bisan unsa nang mga problema imong mga naagian karon sinahon na o sa sunod pag sinahon na dili gyud nato pugnan every Sunday musimba kita buday gyud sa Ginoo. Amen. Ato gyud pasalamatan ng Ginoo sa ato kinabuhi. Kinsa may nagapasalamat sa Ginoo sa ato. Amen. Kinahanglan kauban nato siya dili lang Sunday. Sa tanan lakaw nato mag-istorya kita sa Ginoo, Lord. Kuyugi ko Lord. Sa mga mangingisda, Lord. Wala dyan ko mabuhat o wala ka. Sa mga nag-drive, Lord, giyahin dyan ko kanunay. Amen. Sa mga nagtrabaho, Lord, ikaw dyan ko mag-auban ako, Lord. Tingnan naman, mabato be sure na ang presensya na dyan sa Ginoo makahatang na paghipig na kalitan. Hallelujah. Filipos 3:21. Ilistan niya ka itong mga lawas na may kamatayon sa lawas na mahimayaon sa masaiyaha, pinaagi sa gahong na gigamit niya sa pagmando sa tanan. Thank you, Lord. Ang una na pag-ani ni Ginoong Kristo, He came sent by love. Amen? And because He was sent by love, He came to be the mercy of God for all the people on earth. Niani siya, ang iyang ipadala niya buntong anak tungod sa iyang gugma o kaluoy sa tanang mga kaliwatan sa tibok kalibutan. Amen? He will accept everyone and anyone who will say, Lord, forgive me. Ang tanang na mudamo, kag Ginoong Hesukristo, nga mga pasaylo, iya din ang gawaton. Bisan mo yung nga ikaw ang pinakamaldito, ikaw ang pinakadaotan sa tibok kalibutan. O mudugol ka sa Ginoo, andam ang Diyos kay niyan siya aron sa luwas. Hallelujah. Ang iyang unang pag-anhi, He came as the Lamb of God. Sa John 1:29, sa pagkasunod adlaw, nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya o siya mingon ana-ana ang ating kardero sa Diyos nga nawagtang sa sala sa kalibutan. He came not to destroy, but to save and bring back what was lost. Hallelujah. Mauna kanyan si Ginoong Hesukristo very humble and quiet. Dali natawag pag sa pasungan. Pagkato na po niya, wala siya mingon, ako ang Diyos, alagaan ko ninyo. Wala siya magiging. Whatever the shepherd says, the lamb follows. O maingon ang mabalatan sa kadarutong lakaw, ang karnero nilakaw. O ngayon siya, hunong, ang karnero nilakaw. Ang amahan ngayon ay sakripisyo, ang imong kinabuhi alang sa kaluwasan sa mga tao. Iyan ang sakripisyo ng pagkaluwa. Alang sa mga kaluwasan. Filipos 2:8, nagpaubos siya o nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon bisan sa iyang kamatayon sa krus.
tanan iyang gibuhat bisan pa sa punto sa kamatayon. Aron makabatong ka sa kinabuhi ng walang katapusan. Thank you, Lord. Hallelujah. Filipos 2:10. Busa magluhod ang tanang binuhat nga tuwa sa langit, ibabaw sa yuta o sa ilalim sa yuta sa pagpasinumong sa ngalan ni Jesus. Ang tanang mga binuhat, bisan pa sa langit, ang mga anghel binuhat sa Diyos. Bawa sila ni lumpo ni luhod o gipasinunggan ang pangalan ni Ginoong Kristo. Bisan pa ang mga binuhat na sa ibabaw sa yuta. Pati si Mama Mary, mga propeta, tanan mo yugbo o simba sa pangalan ni Ginoong Kristo. Amen. Filipos 2:11. Ug ang tanang magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo. Ang tanan iyong tapat, ang tanan. Dili lang si pastor. Itang tanan kinahanglan mo sangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo alang sa mahimaya sa Dios nga Amahan. Amen. Thank you, Lord. Kinahanglan ang matagusan mo sa inyo sa kulot sa nasa kiningon ako lang yung gustong basahon para marimay ng matagusa. Matthew 28:19. Ang matagusa nakabalunanin. Tungod ni ini sa inyong pagpanglakaw, himuan na akong mga tinunan ang tanang katawad sa tibuok kalibutan. Sa to pa, atong isangyaw si Ginoong Kristo. Himuan sila ng mga tinunan. Dili imong tinunan kung dili tinunan ni Ginoong Kristo. Amen. Kaya nga naman ato ang isangyaw, mahitungod man sa pangalan ni Ginoong Kristo. Dili man mahitungod na to. Mga nga dili na itong mga tinunan, kundi tinunan na ni Ginoong Kristo. Bunyagi sila sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Sa Brite, o tudluin sila sa pagtuman sa tanan nga akong isubukan ninyo. Asad kayo mo sila tudlo sa pulong sa Ginoo, kinahanglan ninyo sa tudluan ng mutuman sa pulong sa Diyos. O ginumdum ni, ako mag-uban ka ninyo kanuray hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang presensya sa Ginoo mag-uban ka ninyo hangtod sa katapusan. O mutuman ka sa iyong pulong. Mao nga tanan nga nagasanyaw, tanan nga nagatestify sa gibuhat sa Diyos ang kinabuhi ang Ginoo nagauban na iya. Hallelujah. Amen. Diri sa Lucas 10:1. Nanapa may panahon. Lucas 10:1. Humani ini nagpili ang Ginoo og laing 72 ka tawo. Ato ba nabasa? Sa ato panana sa unang gipili nga iyang gipadala aron pasangyawon sa pulong sa Dios. So gipadala niya sila sa tinagurha aron mag-una kaniya ngadto sa tagsa-tagsa kalusod ug dapat nga hapit na niya atuan. Sa ato pa nasa gipadala sa 22 ka buok. Tapos iyang gipauna. Wala si Ginoong Kristo naguna kundi ang kaning iyang gipadala mo naguna. Amen. So sa verse 2, mingon sa kanila ang anihon daghan apan jutay ra ang mga ngani. Busa pag-apong kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang mamumuo ng buani ini. Daghan kayo ang anihon noon pero gamay ra daw ang mag-ani. Daghan pa kayo ang mga tao diri sa Santa Cruz nga naginahanglan sa kaluwasan pero gamay pa ang magwawali. Amen. No. Kung kita lang dili igo ang panahon, kinahanglan nga mag-ampo gyud ta sa Ginoo. Nga magpadala pa gyud siya. O ako mga pag-ampo, kita nga naadiri, kita ni padala sa Dios. Amen. Kisa may nag-ampo sa kaluwasan sa imong mga ginikanan o sa imong mga kabataan. Amen. Akong pangutana, nihigayon na batahan sa pagduol nila o pag-istorya may tungod sa pulong sa Dios. Amen. Sa verse 3, sa Lucas 10, lakaw kamo, ako napadala kanyo nga sama sa mga nating-karnero, taliwala sa mga lupo. Grabe. Iya kitang ipadala, ingon ng mga nating-karnero, taliwala sa mga lupo. Grabe. Wala makaila sa Diyos. Sa itong mga bangis. Mga ayaw pag-expect na sa iyon ang pagpangalagad sa Ginoo. Naipuluhan to. Tapos pag-adto nimo dito, daghan kay kang madungog ng mga sakit ng mga istorya, da ka makakaton nimo paubos. Kung gahin ka sa inyong balay, pag-evangelize, di ba maulit ka na mapaibusanon? Amen? Kasi mga gahin sa inyong balay, tuyong na ninyo unya. Ay, na, sa verse 4, ayaw pagdala o
tinod lang. Kanini ko ni Ginoong Jesucristo, ginunahan tani niya. Ginunahan tani niya, kaya naman, kani mga butangan mo, importante sa itong lakaw. Kung mo po ni mga butangan, nga mga atong rason para dito maka-evangelize, wako sa laki, wako sa sandalias, wako sa sapatos, wako ibang. Lord, huwag na ako mapil-evangelism pag nanang mo yung Under Armour. O walang Lord, bilid man kuhan, kanan na lang Nike, Adidas, kana, ako na lang ni Anto sa Lord. Muna yung paghilo mo, doon na natabi Ginoong Jesucristo, nga di mo ganit na padalko ng sandalias. Oh, wala yung sapatos pagtilip! Grabe ang kaalam sa Diyos, hindi mo na maisahan. Nagpapit na itong rason para kita makapangalagan sa Ginoo. Di ba ka pwede maka-evangelize? Di ba ka pwede mag-umakay sa lapay? Hindi mo din, ayaw na galing mo magdala ng butanga. Maupod niya ang gisulti ni Ginoong Jesucristo sa katong unang niya ipalakaw. O, kani kay Lucas 10 man, anhin na sa Lucas 9. Sa verse 1. Lucas 9:1, ha? O, gitigong ni Jesus ang 12 katinunan, mga 12 ka-apostoles. O iyang gihatagan sila kahong o otoridad sa paghingiling sa tanang mga yawa o sa pag-ayo sa mga sakit. O niya, isubot niya sila aron magsangyaw may tungkol sa paghari sa Diyos o mag-ayo sa mga masakiton. Atong pag-adto sa pag-evangelize, dili lang na ha, sangyaw. Ang buwan na ito mga nasa mga masakiton. Pati itong mga dayawaan, kinang nato yung i-cast out. Amen? Tapos ato ang isulti ang paghari sa Diyos. Ato isangyaw ang paghari sa Diyos. Ato bang isabtan? O, sa verse 3, sa Lucas 9, mingon siya kanila, sa inyong panaw, ayaw mo pagdalagi sa nung sasong, kulman o ba, pagkaon sa lampi o bisang ganit inisan. Grabe, no? Ato ba nasabtan? Grabe. Wala niya ipadala ang mga butanga. Huwag mo yun yung pinaka-importante sa itong mga lakaw. Amen? Pero diri sa Lucas 22, taas-taas na nga ilang mga naagya. Lucas 22:35. Unya mingon si Jesus kanila, di pa hinumduman sila. Sa dihan ipadala ko kamong ani adto nga walay dalang puntel, bag, sandalias. May nagkulang ba kaninyo? Wala gayon. Bitubag sila. Kung mga lagad ka tinun-anay sa Diyos, dili ka niya pasagdan. Kung nakatestimony ko sa kong pinabay, pag serious na ko sa Ginoo, wala di ko niya gipasagdan. Ang tanan di provide. Amen. Mao na gusto niyo masinati ang milagro sa Dios, kinahanglan na magkinabuhi ka mo sumala sa iyang tulong. Amen. Sa balik sa Lucas 10:5. Bisan diing balaya ka mo muabot, unahan ninyo pag-ingon ang panagdait, maanin-anin yung balaya. Pag-abot niyo sa balay, i-declare, Lord, ang imong kalinaw ang panalangin, maanin yung balaya. Amen? Tapos kung makipag-fellowship ang tagiya sa balay, ayaw mo pagdali balhin sa laing balay. Pagkikistorya, pagkik-amigo. Amen? Kung mudali ito pagkaon-kaon, ayaw, sige lang. Ayaw. Kaya nga naman, nabubuto na sa Diyos. Kaya sa pagkaon mo, pagdali na sa tubig, maka-declare ka panalangin nila. Amen? Sa verse 6, kung dito may nagpuyo nga, may gugmaon sa pagkidait, ibilin na nila inyong paghinaot sa pagkidait. Kung wala, ang inyong paghinaot sa pagkidait, mubalik na kanino. Sa ito, panay mga tao na dili mo dawat na to. Dili tanan na mo dawat sa pulong sa Diyos. Pero kung na may tao na dili mo dawat sa pulong sa Diyos, mubiya ka. Pero katuloy mong dideklara na panalangin o kalinaw, mubalik nimo, sila magpabilin ang kalisod, kagbubot, o wala di kalinaw sila marinig. Kaya nga naman, katulong tanga panahon na nibisita ang Diyos, ang pulong sa Diyos sila, pero wala nila dawata. Mga nga, bubot ang ilang pamilya. Sa 7, pabilin ka mo niya itong balaya, kaon o inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo, angay kayo nga suhulan. Ayaw pagbalin-balin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Ayaw pagbalin-balin. Amen? Kung i-welcome ka, ayaw pagdali-dali po. I-fellowship, hantod niya yung ampuan, kaya nga naman ang magkatao na yun na yung mga gikinahanglan. Galing na sila yung mga gipagbati. Mo nang ipadala ka sa Diyos ngadto kanila,
aron na masanyaw ni mga pulong sa Diyos, kaya pulong sa Diyos mo na mo ayo sa ilang balatian. Kung mo pa rin madala kanila sa kagawasan. Amen? Sa verse 8, kung wato ka mo sa usa ka lungsod, o dawaton ka mo nila kaon sa ilalim ka ninyo, ayuha ang mga masakiton at itong lungsura, o ina mga tao dito nga hapit na moabot kanila ang pagharit sa Diyos. Apat sa niya mo ato ka mo sa usa ka lungsod, o gilit ka mo nila dawaton, wala ka mo nga sa kadalanan, o ingnan ninyo ang mga tao, bisan ang abog sa inyong lungsod nga mitapot sa among mga tiin, among taktakon, agig pasigaan, bato kanyo apan. Timaing, hapit na maghari ang Diyos. So, tiyan ko ka mo, nga sa adlaw sa paghukom, mas grabe pa ang katalagman nga mahinaguman nga itong lungsura kaysa Sodoma. Amen? Nakabalo naman ta sa Sodoma ng Gomora, nga bisunog sa Diyos. Pero ningon siya diri, mas nabaw pa ang mahitabo sa mga tao na wala ko tawag sa pulong sa Diyos. Amen. Hallelujah. Napatay na saktan sa pulong sa Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa last na lang, sa John 12:48. Adunay mo silot nga itong magsalikway ka na ko, kung dili mo dawat sa akong mensahe, ang pulong akong gisulti mauon niya ang hukom kaniya sa katapusan ng law. Katong mga nibubili ni reject kang Ginoong Jesucristo, pagkasilutan sa Diyos. Amen. Akong diyan yung kapatagusan sa katulong. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Kung yan yung si Dante, mong halatag ko sa kaawit, amen, kung ang pag-awit, ato himon ng mga pag-ampo, hallelujah. Ipatas na ito itong gamot. Iyan po na ito atong mga mahal sa kinabuhi nga wala pa karon sa pagpangalagad sa Ginoo. Iyan po na ito ang ilang kaluwasan, iyan po nga ato sila makauban sa pagpangalagad sa Diyos. Dili tiaw ang itong kinabuhi. Wala na i-rewind o naana sila dito sa paghukom. Dili na pwede mabalik pa sila. Karon na ang tagna, kinahanglan nga ito silang giampo nga Lord, wala ko gi-imposibilidad na nito. Akong giampo Diyos ang kaluwasan sa among mga mahal sa kinabuhi. Nga Lord, nga mga lagad usap sila Lord God, sama sa among pag-alagad yan. Amen. Iampo sila. Hallelujah. Iampo mo mga kabataan. Thank you, Lord. Kung nakay kahila nga wala pa sa pagpangalagad sa Ginoo, iampo. Hallelujah. O giampo sa kanyang kinabuhi nga gamiton ka sa Ginoo sa pagduol sa mga tao nga wala pa magayong kanila. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ang tanan nga imong gigahin para sa Diyos, dili na makawan. Hallelujah, Lord. Salamat Diyos. Lord, salamat kayo Diyos. Hallelujah. Awit yan Diyos. Hallelujah. Awit yan. Hallelujah.
The Lord, ikaw kanunay nagauban ka namo. Salamat o Diyos, ikaw kanunay nagtakbo ka namo, Lord God. O Lord, nakakaon kami nga makontento, Diyos. Salamat Lord God sa ugma, grasya ka na langin nga na-enjoy matag-adlaw sa akong kinabuhi. Salamat sa pabor, Lord God. Salamat sa kaayuhan. Salamat Lord God, labaw sa tanan sa gasa sa kinuwi walay katapusan nga makauban ka hatod sa kanto. At tanan o Diyos, ako pinapasalamatan in the name of Jesus.